So, ano ba ang masasabi mo? May mapupulot bang Pilipinas sa tingin mo sa pagbisita ng presidente ng Ukraine? Well, depende kung anong gustong pulutin, no? Kulit. Ano ba? Ano ba gusto nyong dimension ng mapupulot? Hindi ba? Ano ba? Aral? Um, Mapupulot na aral, marami. Hindi ba? Kasi kung pag-aaralan natin to si Zelensky, no, nung tumakbo ito ng presidente, ang kanyang isa sa mga kanyang pinangako sa kanyang mga constituents ay peace with Russia. And nakita naman natin is parang hindi naman peace ang nangyari, hindi ba? So, ngayon parang may parallelism, hindi ba? Sino ba yung nangako sa atin noong tumakbong presidente na ano daw, paikin daw ang diplomasya? Pakisagot nga. Si Lenny yata yung last time, 'di ba? Sabi niya na Alam mo, fake news ka dyan, Admar, ha? Kasi ang pinangako ni bilang siya ay tumakbong presidente ay magiging Ukraine siya. Maliit lang, pero lumalaban. Ay, ganun. Hindi ba? At strong ang relationship with allies. yung mga Ngayon, yung mga vlogger na sumusuporta sa Marcos, yun din ba yung nila? Kasi sumusuporta si Lenny din dito sa Ukraine. well, ito lang naman yan, no? Babalik tayo dun sa original na tanong. Meron ba tayong mapapala sa pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas? Unang-una, ano yung purpose ng pagbisita? Hindi ba? Kasi napakataas na level nito, President, head of state to head of state, 'di ba? Zelensky at Marcos. So, ano yung agenda? No? Hindi naman basta-basta nang nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamya lang. Ngayon, syempre, marami tayong haka-haka dyan kung bakit ganitong taas na level, no? Kasi ang pinapalabas nila ay nag-thank you lang dahil mag-o-open ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Oh well, hindi mo naman kailangan magpadala ng presidente mo, no, para sabihin mo lang na mag-o-open ka ng embassy sa isang bansa. Well, pag nakita natin yung news ay itong Ukraine pala is nagkukulang na sila ng mga sundalo. So they are recruiting kasi nga yung mga kalalakihan sa kanila ay nagsialisa na. No? Ang conscription ata kasi nila before is 25 and above or something like that. Tapos kahit ibaba nila yung conscription, nagsialisa na, yung iba ayaw nang lumaban, at yung iba is nagbinabride na lang yung recruiter para hindi sila makonscript. So, ang tanong, isa ba ito sa mga pinag-usapan na huhingi ng sundalo ang Ukraine sa Pilipinas? Kasi may mga recruitment ng mga foreign fighters sa Ukraine, 'di ba? Meron nga napabalita sa Spain nga iba't ibang sweldo. Syempre pinakamataas yung nasa elite force ka, no? Ito talaga yung nasa sagupaan ka, parang parang around 4,000 euros per month. Hindi ba? Isa ba ito sa pinag-usapan? Nangangailangan sila ng sundalo kasi ano bang may offer natin sa Ukraine? Unang-una, Ukraine is not our significant trade partner and we are not a significant trade partner of Ukraine. Hindi ba? Ano yung iti-trade? Anong magiging trade relationship nating dalawa? Ano ba ibibenta natin sa Ukraine at ano ibibenta ng Ukraine sa atin? Hindi ba? Economic ba ang rason kung ba't nandito siya? Wala tayong pera. Hindi ba? Magpapadala ng mental health worker. Well, namimigay tayo ng maraming ayuda, no? Pero I don't think naman sapat yan sa pangangailangan ng Ukraine. How much ang budget natin sa ayuda is 500 billion pesos. So 500 billion pesos in US dollars ay, ito check natin, no? Baka ma-fact check tayo. 58 na yung piso kontra dolyar. 58. Oh, that's only 8.5 billion US dollars. Alam mo namang
alam mo namang makibahagi pa ang Ukraine sa sa ating ayuda, hindi na nga sapat yung ayudang pinamimigay, nagrereklamo na nga, di ba? Alam mo namang makihati pa sila dyan. So definitely, hindi economic. Definitely, hindi aid. Ano ipapadala natin? Wala na nga tayong makain. Hindi ba? Nagrereklamo na nga ang ating mga kababayan dahil hindi na sila makabili ng bigas. Hindi ba? Dahil ang mahal-mahal ng bigas. O ano ba to? So, it's not economic, it's not aid. O pupunta tayo ngayon sa political.